Amen. Isang magandang gabi po muli sa bawat isa. Ngayon po muli ay Wednesday at tayo po ay makikinig muli ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, bago po ang lahat, tayo po muna ay sasamba, magpupuri sa ating Panginoon. At sasabihin po natin na tayo po ay parang isang agila. Hindi po tayo mapapagod, hindi tayo hihinto katulad ng team natin for this year. Diba? So parang agila, tayo ay lilipad. Tayo ay hindi mapapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, sama-sama po tayong magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag.
ibigin ka. Di dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais kong
salamat na muli ang presensya mo, Diyos, ay kumikilos sa aming kalagitnaan, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, na hindi kami hihinto, hindi kami titigil, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Diyos. Lord, tulad, Panginoon, ng mga agila, kami ay lilipad. We will rise up and we will allow ourselves na gamitin mo, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, for your presence tonight. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isa, O Diyos, na narito, Lord God, upang makinig na iyong salita sa gabi pong ito, Lord God. Lord, we open up our hearts, our mind. Give us knowledge and understanding, Panginoon. Na lahat, O Diyos, ang salita mo, Panginoon, na maririnig namin ay magrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan. We thank you, Lord God, for your presence tonight. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Nadako po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Handa na po ba tayo makinig? Amen. Sabi po ng psalmist, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Nagagalak po ba tayo na narito tayo? Amen. Maging kayo po na nakikinig at nanonood ngayong gabing ito. Hayaan po natin ang Panginoon. Siya po mangusap sa atin at anuman po ang salita na manggagaling po sa Panginoon, atin po itong isa puso. Amen? Because ang salita lamang po ng Panginoon ang kayang makapagbago ng buhay po natin. Amen? Because He is the author of our lives. Amen po ba? Ang Diyos po ang mayroong akda ng buhay po natin. Amen? Amen. So, dako po tayo sa salita ng Panginoon. But before we proceed, tayo po'y dumulog muna sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat sa gabing ito na muli dinako mo ang bawat isa po sa amin para pag-aralan, pagbulay-bulayan ng iyong salita. Salamat sa malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, ang layunin mo lamang, ang nais mo lamang ang siyang maganap sa gabing ito. And even your word, O God, that will be shared, Lord, I know, O God, and I believe, it can transform lives. Kaya magbago ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 So, ang pag-aaralan po natin ngayong gabing ito is about condemnation. Amen? About condemnation. No condemnation now. Amen? Ito po yung series na ating pong pinag-aaralan through our devotion. Maging po muna karaang Miyerkules, ito po ay karugtong. Amen? So about condemnation. No condemnation now. Ito pong condemnation na to, ito po yung nararanasan ng bawat mananampalataya, bawat tao sa pang-araw-araw. Either condemnation galing sa sarili, minsan, from the past, maging sa ibang tao din. Tama po ba? Minsan, ibang tao, minsan yung malapit pa sa atin, minsan, siya yung nag-condemn sa atin. Tama po ba? Dito po sa Romans 8 verse 1, tignan po natin about ano po yung tinutukoy ng Panginoon, kung ano po yung dapat natin gawin with regards to condemnation. Ano po sabi po rito? Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus.
Nasa Panginoong Jesus na po ba tayo? May kausap po ba ako? Amen. Sabi doon, there is therefore now no condemnation. Wala na daw pong condemnation for those who are in Christ Jesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. John 3:16 to 17, may tinutukoy pa rin po ang banal na kasulatan with regards to condemnation. Ano po sabi dito? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. About condemnation, ito po yung kinahaharap po ng bawat mananampalataya, maging ng mga unbelievers. Lahat po tayo, hindi po ligtas po dito. Amen? Nasa sa atin pong pagharap, doon po nagkakatalo. Amen po ba? Ano po bang importance ng pagkakaroon ng salvation? Because sabi po dito sa verse 17, di po ba, ibinigay ang Panginoong Yesus not to condemn the world, but, amen, kundi maligtas. Ibinigay ang Panginoong Yesus not to condemn, but the world through Him might be saved, para maligtas po ang bawat isa. The necessity of salvation. Tingnan po natin. Ating po pag-aaralan, may tatlong bagay po with regards to salvation ngayong gabi. The necessity of salvation. Ano daw po yung kahalagahan? Pangalawa po is the now of salvation. Kailan po ba dapat ma-receive ng bawat tao ang salvation? At ang pangatlo, the new standing of salvation. Una po, the necessity of salvation. Sabi po sa John chapter 3 verse 3. Ano po sabi po dito sa John chapter 3 verse 3? John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. It's very important for us, for every human being, to receive salvation. Amen po ba? Bakit po? It's because ang tao po destined to eternal death. Amen? Kaya magalak po ang bawat mananampalataya. Because instead tayo, mapapahamak pang walang hanggan. Amen? Mapasok ang alan ng konti eh. Tama po ba? Pagkasakit-sakit na. How much more? Buong katawan natin being tormented into the lake of fire. So, mahalaga po ang salvation sa bawat isa. Romans 3:23. Ano po sabi ko sa Romans 3:23? Kasi destiny po ng tao talaga ang mapunta sa kapahamakan. Romans 3:23, wala po ligtas dito. For all have sinned. Kahit po yung mga bata. Kahit po yung bagong silang. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wala po ligtas. Bakit naman po pati mga bata? Because we inherited the sin from Adam and Eve. Tama po ba? Amen? So even yung mga bata na yan, meron pong na-inherit. Meron pong namana na kasalanan. At ang sabi pa po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tama po ba? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God, ito pong maganda. Maganda po ang but, B-U-T. Amen? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Meron po naghihintay na buhay pang walang hanggan sa ating Panginoong Yesus. Amen? Nung nagkasala po ang tao, hindi po doon natapos ang misyon ng Diyos sa tao. Amen po ba? Gumagawa at gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para abutin ang tao. Ang tao po hindi kaya abutin ng Diyos. Amen? Maaaring yung iba nagsasabi, magbibigay na lang ako sa charity, magkakaloob na lang ako, magiging matulungin na lang ako para magkaroon ako ng walang hanggang buhay.
Amen? Pero kung ganun po ang prinsipyo ng Diyos, dapat hindi niya na binigay ang Panginoong Yesus para sa kasalanan po natin. Bakit po? Maraming mabubuti sa mundo eh. Tama po ba? Maaring katabi mo, mabuti po yan. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Naniwala ba siya? Baka hindi siya naniwala. Amen? Mabuti po ang tao, meron po kabutihan ng tao sa puso po niya. Amen po ba? Kahit gaano kasama ang tao, minsan meron ka pa rin makikitang mabuti sa tao. Amen? Pero hindi po sapat yan, amen, para maabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, for all have sinned, lahat nagkasala. Kaya nga binigay ng Diyos ang kaisang-isang anak para ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pamamagitan ng gawa, hindi po tayo maliligtas. Amen? Even religion cannot save us. Tama po ba? Ang relihiyon pa nga, minsan pinaghahati-hati ang tao. O, kami lang maliligtas, sabi ng isang relihiyon. Sabi naman ng kabilang relihiyon, kami ang maliligtas. Amen? Pero wala pong relihiyon sa banal na kasulatan na pwedeng magligtas. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Panginoong Jesus, no one comes to the Father except through me. Kung sinasabi ng relihiyon na yan na sila lang maliligtas, huwag na po nating puntahan. Bakit po? Taliwas na po sa banal na kasulatan. Amen? It's only the Lord Jesus Christ can save us. Amen po ba? Amen. Hebrews 9:22. Ano po sabi sa Hebrews 9:22? Kakailangan pong pumunta ng Panginoong Yesus eh. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission of sin. Wala daw pong pagtubos sa kasalanan without shedding of blood. Ang kasalanan po natin hindi kayang iligtas ng anumang gawa natin, amen, ng anumang offering natin sa Panginoon. It's only the Lord. It's only through the blood of the Lord Jesus Christ na matatagpuan po natin ang salvation po natin. Amen? Amen. Why do we need salvation? Itong necessity of salvation, yung unang tinatalakay po natin, bakit kailangan? Bakit kailangan natin ng salvation? Unang-una, man is evil continually. Ang tao po ay masama na patuloy. Genesis 6 verse 5. Man is evil continually. Others deny. Maaring iba, dinedenay nila, ay, hindi naman ako masama eh. Actually, mapagtulong nga ako sa kapwa ko eh. Amen? So, binasa po natin kanina, Romans 3:23, for all have sinned. Lahat. Wala pong exempted. Why do we need salvation? Because man is evil continually. Genesis 6:25, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Man is evil continually. Kaya nga po, ang tao, amen, kailangan ng salvation. Genesis 8:21. Ano po sabi po dito sa Genesis 8:21? Genesis chapter 8, verse 21. And the Lord smelled a soothing aroma. And the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. Nor will again destroy every living things as I have done. Ito po yung panahon na kung saan pinarusahan ng Diyos ang sanlibutan through flood. Amen? Yung sa 6:5 kanina, ito po yung nagsalita ang Diyos na dahil sobra ng kasamaan ng tao. Kaya nagsabi siya kay Noah na sisirain niya. Paparusahan niya ang mundo. So makikita po natin sa binasa po natin that man is evil
from his or her youth. Kahit sa pasimula pa lang. Kaya nga po sinasabi sa Romans 3:24, all have sinned. Kaya nga pati mga bata may kasalanan. Kaya we need salvation. Unang-una, man is evil continually. Jeremiah 17:9. Tingnan po natin. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sabi po ng Jeremiah 17:9. God always looks at our hearts. Amen? So makikita po natin na ang tao, okay, maaring nagaanyo siyang, amen, maayos. Amen po ba? Kung sa tingin natin, maayos naman ang pamumuhay niya, pero ang puso, hindi po natin nakikita. Amen po ba? Only God knows. Kaya nga, sabi po sa binasa po natin, deceitful, mapanglinlang. Amen? Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Una-una po, man is evil continually. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep your heart with all diligence. Bakit po? Because out of it are the issues of life. Whether it be good, whether it be bad, ang issue po nanggagaling sa puso. Amen? Amen po ba? Nakuha po natin? Why do we need salvation? Man is evil continually. Pangalawa, man is an egotist or selfish. Bakit kailangan ng salvation ng tao? Because man is an egotist. Ang ego, makikita po natin, portion of the human personality which is experienced as the self or I. Yung ako. That's an ego. Kaya nga po sa isang tao, kahit na gaano katimpi yan, amen, pag na-touch mo ang ego niyan, magre-react yan. Kahit gaano kabait yan, pag yung ego niya tinamaan, magre-react. Tama po ba? Amen? Because man is an egotist or selfish. Philippians 2:21. Ano po sabi po dito sa Philippians 2:21? For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. For all seek their own, para sa pansarili. Not the things which are Jesus Christ. 2 Timothy 3:2. Tignan pa po natin. Mapatunayan po natin na man is an egotist or selfish. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Minsan lumalabas pa rin po sa atin yan. Tama po ba? Because we are not yet perfect. Amen? We need God to change us from His glory to glory. We need Him. Kaya nga po ang tao, kailangan niya talaga ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga, man without God is nothing. God without man, He is still God. Amen? We need Him to change us. We cannot change ourselves. Amen po ba? Hindi po natin kayang baguhin sarili po natin. Amen? Matthew 15:18-19. Tignan pa po natin to. But those things which proceeded out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. So makikita po natin sa puso. Kaya pag nakita natin isang tao, do not regard that man in his appearance. Amen po ba? Because maaring nagtatago siya sa kanyang panlabas. Amen? Ang Panginoon po natin tumitingin sa puso po natin. Amen? Amen po ba? Mayroon naman yung iba, parang nakakatakot tignan. Parang kulang na lang, saktan ka. Di po ba? Pero sa kabilang banda pala ng buhay niya, napakabait pala. Amen?
maayos pala makitungo. Because, yung panlabas, hindi yun ang magdidetermine who he is. But his heart determines who the person is. Kung ano yung laman ng puso niya, yun siya. Amen? Man is an egotist. Una kanina, man is evil continually. That's why we need salvation. Man is an egotist. We need salvation. Di po ba, meron nga pong kasabihan, eye for an eye, tooth for a tooth. Di po ba? Pagka sinampal ka, sampalin mo din. Tama po ba? Tama po ba? Pero iba, sabi na, pag sinampal ka, bigay mo pa yung kaliwa, sabi ng banal na kasulatan. Amen? It always contradicts what the world is telling us. Amen? Sabi nga iba, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo din ng bato, sabi sa mundo. Tama ba? Tama ba? Pero sabi ng nakakakilala sa Panginoon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi naman ng iba, may palaman ding bato. Wala pa din. Amen? Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, do not overcome evil with evil, but rather overcome evil with good. Luke 6:28, ano pong sabi ng banal na kasulatan with regards to this topic? Luke 6:28. Actually, mahirap po gawin. Tama po ba? Madali ba gawin? Mahirap. Amen? Kaya we need the Holy Spirit. Luke 6:28, bless them that curse you, especially if natouch ang ego natin. Tama po ba? Ay, pagka pumuti ng uwak, saka kita patatawarin. Sabi pa nga nung iba eh. Amen? Kinuha na siya ng Lord, hindi pa rin pumuti yung uwak. Amen? Sabi na, bless them that curse you and pray for them which despitefully use you. Mali ang pagkagamit sa iyo, mali ang trato sa iyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, bless them. Madali ba gawin? Hindi. Mahirap gawin. Kaya nga we need the Holy Spirit. Amen? To teach us what to do. Amen? Pangatlo, why do we need salvation? The necessity of salvation. Man is an enemy of God. Uy, kaaway pala ako ng Diyos. Tignan po natin. Romans 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. Kasama po ba tayo sa us? Kasama po ba tayo? Amen? We are not exempted. How shall he not with him also freely give us all things? Romans 5:10. Tingnan po muna natin bago po tayo pumunta sa Romans 8:32. Romans chapter 5 verse 10. Romans chapter 5 verse 10. We need salvation because man is an enemy of God. Romans chapter 5 verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So makikita po natin, previously, amen, we were enemies of God. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoong Yesus, nung hindi pa po natin tinatanggap ang Panginoong Yesus, amen, nung hindi pa tayo tinuturing ng Diyos na anak niya, we were enemies of God. Bakit po enemies? It's because ang nature ng tao to do his own will. Tama po ba? That's the nature of man. Gawin yung gusto. Even though he go against the word of God, gusto niyang gawin, gagawin niya. Kaya nga tinuring tayo ng Diyos na enemies of God. But when we were reconciled through the death of His Son, nung namatay po ang Panginoong Yesus, nung tinanggap po natin siya bilang Diyos tagapagligtas ng buhay natin, He did not consider us enemy anymore, but rather son and daughters of God. Amen? Amen po ba? Kaya tanongin po natin sarili natin, kaaway pa rin ba ako ng Diyos o hindi pa? Hindi na. Amen? Because when we accepted Christ, we are very sure that we are no longer enemies of God.
Amen? Let's pray for other people. Amen po ba? Maaring yung mga ibang tao gumagawa naman ng mabuti. Amen? Pero God cannot contradict His word. Tama po ba? Pag sinabi niyang enemy niya ang tao, it's because of the sin, because of the nature of life, so be it. Amen po ba? Kaya nga, we need the Lord Jesus Christ. Amen? Para ang turing sa atin ng Diyos, no longer enemy, but rather friend, but rather children of God. Good news po ba yan? Amen? Sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, then who can be against us? What if God is not with you? Then sino ang kasama mo? Amen? As simple as that. Tama po ba? Kung sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, ang tanong, kung hindi naman ang Diyos ang kasama mo, sino? Amen? So we have to choose. Dalawa lang papuntahan ng tao. Either eternal life through the Lord Jesus Christ, eternal life with God, or eternal death with Satan. Dalawa lang po. There's no in between. We have to choose. Kaya nga po ang salvation is for everyone. It's open for all. Bakit? Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang tao kahit isa man. Sabi ng John 3:16. Amen? Ayaw niya. Because God loves every human being. Bakit? Amen? Pero ang Diyos po, He cannot go against His word. For the wages of sin is death, sabi doon. Although gusto ng Diyos kunin ang tao to eternal life, kung ang tao walang respond to the offer coming from God, baliwala. Amen? Kaya ang tao, meron pa rin dapat gawin in order for the person to be with God forever. Kung ayaw ng tao, ayaw pa kailaman ng Diyos eh. It's already prepared. Given na po lahat ng pwedeng gawin ng tao in order for the person to be with God. Pero kung yung tao walang gagawin, he did not accept his son, he did not ask for forgiveness. Sabi ng Bible, there's no remission of sin. There's no forgiveness of sin without shedding of blood. Sa Panginoong Hesus lamang po natin makikita po yan. So, makita po natin sa Romans 5, di po ba? From enemy, dito po sa Romans 8, ginawa po tayong favored son. Romans 8:32, balikan po natin itong Romans 8:32. Ito po yung kagandahan sa Panginoon. Romans chapter 8, verse 32. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Romans 8:32. We need salvation. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also give us all things? Kung binigay na nga niya ang kaisa-isang bugtong, kaisa-isa at bugtong na anak niya, meron pa kayang bagay para sa iyo, para sa akin, ang hindi pwedeng ibigay ng Diyos? Amen? Kung the best of heaven is ibinigay na ng Diyos, ito pa kayang simpleng bagay na to hindi mo matatanggap sa Panginoon? Siyempre, hindi po. Di po ba? Because the best of heaven, binigay niya na eh. It's very easy for God to give those things. Kasi yung kaisa-isang mahal niya, kaya niyang ibigay para sa iyo at para sa akin. Amen? From enemy to a favored son. 2 Corinthians 5:18. Ito po yung binabasa po natin kanina. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Sabi po rito, 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. Nanumbalik po yung relasyon. Through the Lord Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Colossians 1:21. Dati po, enemy tayo ng Diyos. Kaya nga yung iba po hindi nakakilala sa Panginoon, they need salvation. Amen? Kailangan po nila. Even as sa atin, we have to work out our salvation. Colossians 1:21. And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works. Tingnan po natin, by wicked works.
Nagiging kaaway tayo ng Diyos because of our wicked works. Yet now He has reconciled. Colossians 1:21. Tuloy po natin sa 22. And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death to present you holy and blameless and above reproach to His sight. So tayo po bilang mga makasalanan, dating enemy ng Diyos, because of the death of His Son, because of through the resurrection of His Son, na dating kaaway ang turing sa atin, amen, nagbago. Nagkaroon ng transformation. When we accepted Christ as our personal Lord and Savior. Naging blameless na tayo in the sight of God. Bakit po? It's because we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Remember, yung like ko po tinuturo sa worship team, na through His blood, kaya nga po sa mercy seat, winiwisik ang dugo. Tama po ba? Instead ng Diyos, makikita niya ang mga kasalanan natin through the commandments, nakikita ng Diyos is the blood of His Son, covering each one of us. Kaya nga po, when we present ourselves before God, see to it that we are covered by the blood. Amen. Kailangan balot tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Because, kung hindi tayo nababalot ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, ang nakikita ng Diyos sa atin is our sin. Amen. But when we are covered by the blood, ang nakikita ng Diyos is the death and resurrection of His dear Son sa bawat buhay po natin. Amen? Because of that love, yung love na binigay po ng Diyos sa atin, the agape, the unconditional love, binigay po ng Diyos ang kaisa-isa po niyang anak for you and for me. Amen? Di pa ba napakasaya nun? Na instead ikaw, alam mo, destiny, kunyari, abutin po tayo 85, 90 years. Alam mo na pag dumating ang panahon na yon, hindi tayo mapupunta sa eternal death. Because we have faith that we are saved. Tama po ba? What if, hindi po dumating ang Panginoong Yesus? Alam mo na after the death, meron pang eternal death. Di po ba? Very tormenting sa kaisipan. Tama po ba? Na ayaw mong lumapit yung panahon na yun. Bakit? It's because ang kasunod nun, eternal death. But because of His love, sa bawat isa sa atin, meron tayong assurance that we will be with Him forever. Amen? Yun po ang necessity of salvation. Why do we need salvation? Man is evil, man is egotist, man is an enemy of God. Pangalawa, the now of salvation. What do we do when the time of salvation comes? The now of salvation. 2 Corinthians 6:2. Tingnan po natin. 2 Corinthians 6:2. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Ephesians 5:16. Tingnan pa po natin ito, Ephesians 5:16. Ephesians chapter 5, verse 16. Ito pa. Redeeming the time. Bakit po kailangan ng salvation ng bawat tao? Redeeming the time because the days are evil. Kailangan, let us seize the moment. I read one passage sa Facebook, sabi niya, anong ginagawa ng mananampalataya while the devil is lurking around 24/7? Kung tayo, magre-recharge lang tayo in the presence of God every Sunday or every Wednesday, ang kaaway, very busy, 24/7. Bakit po? Kasi nalalapit na ang kanyang judgment. Nalalapit na ang kanyang katapusan. Amen? Kaya as much as he could, as many as he could, anong ginagawa niya?
Pinipilit niyang meron siyang makasama. Amen? Huwag po nating hayaan nang tayo madala niya. Huwag po nating hayaan, mahal natin sa buhay, makuha niya. Amen? Sabi po dun sa kwento po ng parable ni rich man and Lazarus, there's no turning back. Amen? Nung namatay po ang rich man at si Lazarus, nung pagmulat ng mata nila, si rich man, tormented, while si Lazarus nasa presence ni Abraham. Amen? So sabi ng rich man, pwede bang utusan mo si Lazarus na pumunta dito because I am tormented, sabi niya. At i-dip lang niya, isawsaw lang niya yung dulo ng daliri niya at patakan yung dila ko because sabi niya, nahihirapan ako. So tingnan po natin kung gaano kahirap. Para lang ma-at-ease yung sinasabi ng katawan ni rich man, kahit yung dulo na lang ng dila niya. At least kahit papaano magkaroon ng refreshment para sa kanya. How tormenting the place is. Tama po ba? Sobrang hirap. Huwag na po natin naisin ni sa panaginip mapunta doon. Amen? Because hindi po biro-biro ang sinasabi po ng banal na kasulatan with regards to eternal death. Wala pong katapusan. And there's no turning back. Amen? Kaya nga po sabi ni Richman, pwede bang pabalikin mo na lang para mabahaginan yung mga kapatid ko dahil meron pa akong mga kapatid. Ano sabi po ni Abraham? Well, hindi na pwede. Meron doon mga ngaral, meron doon mga propeta. Kung makikinig sila, makikinig sila. Kung hindi, hindi. Amen? Huwag na po natin hayaan na isa sa ating mga kamag-anak is matulad kay rich man, sa mayamang lalaki na yon. The now of salvation. Hebrews 9:27. Ang buhay po natin, saglit lang. Kung titingnan po natin, mahaba na po 80, 90 years. Tama po ba? Compared to eternity. Wala pong maikukumpara with regards to eternity. Hebrews 9:27, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Kaya kailangan po salvation ngayon na. Hindi po pwedeng ipagpaliban because we cannot see our future. Amen? Yung kamag-anak natin, yung kapitbahay natin, we cannot see their future. Amen? Pati rin sila, hindi nila nakikita. Either mamayang gabi, sa makalawa, sa isang buwan, sa isang taon, pag kinuha ng Diyos ang buhay at hindi nakakilala sa Panginoon, sayang. Amen po ba? Sayang. Luke 16:19-31, ito po yung binabanggit ko kanina about the rich man and Lazarus. Pero jump po tayo sa verse 22 at 23. Luke 16, verses 22-23. Luke 16:22-23. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So unang yugto ng buhay nila, nasa lupa sila. Amen? Sa pangalawang pagdilat ng mata nila, nakita ng rich man si Lazarus na sa piling ni Abraham. Kaya ang buhay po natin, we cannot tell. Tama po ba? Pati po yung mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, they need salvation. Let us pray to God na hindi man tayo ang gamitin ng Panginoon because of familiarity. Tama po ba? Especially kung meron po tayong nagawa before na hindi nagbigay ng good example sa kanila. Maaring binago tayo ng Panginoon ngayon, pero minsan ang nakikita pa rin sa atin is our old life. So we have to pray to God na magpadala po siya. Amen? Ng mga ngaral sa kanila to
teach them about salvation from Christ. Amen? Mayaman man sila, ang kayamanan po, hindi po madadala sa kalangitan. Matalino man, hindi po natin pwede pagmalaki ang katalinuhan sa Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang katalinuhan ng tao, basahan sa paningin niya. Sabi po ng Job, naked I came, naked will I depart. Amen? Wala po tayong maidadala sa kabilang buhay. The now of salvation. What do we do when the time of salvation comes? Number 1, hearken or hear His word. Hearken unto His word. Hebrews 3:7. Hebrews 3:7. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, Hebrews 3:7, tingnan po natin. Parang putol po. Ito, verse 8 po, katuloy. 7:8. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness. Amen? So, ang bawat isa po sa mga tao, bawat isa po sa atin, even ang mga unbelievers, nangungusap po palagi ang Panginoon. Amen? Na binibigyan ng bawat tao ng pagkakataon para makakilala sa Diyos. Kahit gaano pa kasama yan. Amen po ba? Kahit gaano pang itsura niyan, still, God looks at the heart. Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So makikita po natin dito, this word of God is very important. Bakit po? Because the word of God, through hearing and hearing, develops our faith. Even po yung salvation po natin, faith naman po yan eh. Tama po ba? Ano pang sabi ng faith? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Nakita na po ba natin kalangitan? Hindi pa. Pero we are very sure that one day we will be in heaven. So salvation is through faith. Amen? Do not lose the faith with regards to salvation. Amen? Kaya nga po sabi sa banal na kasulatan, work out your salvation. Kailangan hindi mawala. Sabi doon, hearken unto His word. Pakinggan. Ang word of God po, may dalawang klase. The Logos and the written. Logos and the Rima. Logos or written, ito po yun. Binabasa po natin. It is the word of God still. Ang Diyos natin nangungusap sa bawat isa through our spirit. Tama po ba? Ang tao po is a spirit being. God is a spirit, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nangungusap siya hindi sa flesh natin, hindi sa soul natin, kundi sa spirit natin. Kaya nga kailangan palakasin ng spirit. Kailangan maging audible ang boses ng Diyos sa spirit po natin. Amen? Halimbawa po, yung mag-asawa, o si Brother Dudes. Amen? Di po ba? Kahit gaano karaming tao dyan na nakapaligid at sa palengke, sabihin natin sa palengke, pag nagsalita ang kanyang wife at tinatawag siya, alam niya yung wife niya yun. Tama po ba? Bakit? It's because he is familiar with the voice of his wife. Same holds true sa boses ng Diyos po natin. We have to be familiar with the voice of God. Yung flesh natin, hindi kaya. Bakit po? Hindi po doon ang point of communication ng Diyos sa atin eh. Through our spirit. Because we are a spirit being. Kaya dapat yung spirit natin ang palakasin natin with regards to hearing of His Word. Kaya po sabi ng banal na kasulatan, faith comes through hearing and hearing the Word of God. Hearing in our physical ear and then hearing in our spiritual ear. Amen? Faith comes through hearing and hearing the Word of God. Pwede naman sabihin hearing lang eh. Pero ang tao po kasi, ang tendency sa tao, minsan papasok dito sa physical ear, lalabas. Hindi dumidiretso sa spirit. Amen?
Kaya, nawawala. We need salvation sa bawat buhay po natin. What do? We must hear His Word. Maaring sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ng banal na kasulatan, Joshua 1:8, this book of the law will not depart out of your mouth. Meditate on it day and night. Amen? And itong salita ng Panginoon na to, the logos or the written, nangungusap din po ang Panginoon through revelation. Kaya po yung sinasabi ng iba, di po ba, nangusap sa akin ng Panginoon in my spirit. In-impress sa akin ng Lord through my spirit, through my spirit. Nanonotice po ba natin yan? Amen? That's Rima. The spoken word of God. Okay? It's not enough to listen from other people. May nagpipreach po dito, may nagsishare. Di po ba, ibang religion, they are not allowed to bring their Bible. Tama po ba? They depend on the preacher, on the minister. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, we have to meditate. How can we meditate if we are not reading the Word of God? Anong i-meditate natin? Kaya nga we have to read day and night. We have to meditate day and night. Amen? Ibig ba sabihin, wala na tayong dapat gawin? Hindi po. Ano man ang ginagawa natin, our focus, our spirit is in tune with Him. Amen? It is not enough to listen from other people. We need to read by ourselves, the Logos, and listen from Him, the Rima. Amen? Nangungusap po ang Diyos po natin. Amen? Naranasan na po ba natin? Merong sinasabi ang Panginoon sa atin. If we are not yet familiar, be familiar with the voice of God. Minsan hindi na lang natin napapansin. Because sometimes God speaks through a still small voice. Tama po ba? Minsan sabi natin, parang nababalisa ako, parang meron yata ako nakalimutan. Di ba? Na-experience natin yan? Hindi tayo nag-stand still, hindi tayo nakinig. We proceed dun sa dapat natin gawin. Nung nakarating na tayo, sabi ko na nga ba meron akong dapat gawin Sabi ko na nga ba may nakalimutan ako. That's the voice of God. Hindi lang tayo nagiging familiar. Amen? But if we keep on hearing His voice, nade-develop siya, nagiging mas audible sa atin. Amen? Di po ba, sa mga mag-asawa, umpisa naman, hindi naman talaga familiar ang boses Pero as time passes by, as years na nagdadaan, nade-develop. Amen? Ganon din po sa boses po ng Panginoon po natin. Nade-develop siya. Let us not miss every opportunity na nangungusap po ang Diyos sa atin. Amen? Take that opportunity. Pangalawa, heed to His word. Una kanina, hearken unto His word. Pangalawa po is heed to His word. Ano pa itong heed? Heed is paying attention or taking notice. Meron dapat intention. Do not just listen. Amen? Pay attention. Parang sa isang soldier, before he depart from the superior's presence, hinihintay niya ano ang instruction. He is paying for the attention. Nagpipay attention siya. Number 2, heed His word. Pay attention to God's word. Take notice every word na binibigay sa atin ng Panginoon. Even in the worship team, lagi ko po sinasabi, do not just merely sing. Amen? Listen to what the Spirit is saying. Listen to Him. Because the Spirit knows how to worship the Father. Amen? Tayo rin po sa congregation, do not just sing, do not just stand dyan po sa baba without expecting that the Spirit of God will speak to us. Amen? We miss the opportunity na nangungusap po ang Diyos sa atin. It's good to worship Him through songs, through dancing, but the most important thing to do is to listen. Anong nais niya?
Nais ba niyang sumayaw ka? Nais ba niyang magpatira pa ka dyan? Amen? To kneel down? Amen? Mas yun ang hinahanap ng Diyos because God looks at our heart. Amen? Heed to His word. There's intention, paying attention. Intentional ang pakikinig po sa ating Panginoon. Hebrews 2 verse 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. If we do not do heeding the word of God, lalampasan lang po tayo niyan. We miss the opportunity. Psalms 119 verse 9. Ano po sabi po rito? Psalms 119 verse 9. Una po kanina, hear ka ng His word. Pangalawa, heed to His word. Psalms 119 verse 9. Wala ba NIV dyan? Mas madaling intindihin. Psalms 119 verse 9. Tingnan po natin. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. By paying attention. Paano malilinis? Paano mababago ang isang tao? By paying attention to what God is saying. Amen. Because we cannot transform our lives. Amen po ba? None of us. Wala sa atin. Puro papangaralan lang tayo ng ibang tao. Tuturuan. Pero the action, sa atin pa din. Amen? Only God can transform our lives. Amen? I remember isang testimony po because nagpunta po si Steve Cuban, the composer of The Lord is My Tower. Nagpunta po siya dati sa church, sa probinsya. He's an atheist. Pero nung sinabi niya sa bedroom niya, sa Panginoon, Lord, if you are real, challenge niya ang Diyos. Kung totoo ka, sabi niya, manifest yourself to me this night. Hindi po natapos ang oras na yon, nagpatira pa siya, umiyak siya in the presence of God. And since then, nabago ang buhay niya. From being an atheist to a believer of Christ. Amen? Kaya marami siyang songs na naisulat. Isa nga po doon is The Lord is My Tower na inaawit po natin. Amen? He is a Canadian composer. Pangatlo, heart acceptance. The now of salvation, bakit kailangan po? Anong kailangan gawin? Heart acceptance. Tanggapin po natin. Revelations 3:20. Behold, sabi po ng Panginoon dito, I stand at the door and knock. Napaka-gentle po ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po siya tulad ni Satan na he just come in, he just butt in without your permission. Pero ang Panginoon po natin, sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, kung ang tao hindi siya pinagbuksan, hindi po papasok ang Panginoon. Amen? I will come into him and will sup with him or eat with him and he with me. Sabi niya, kung pagbubuksan ako, papasok ako. Sa madaling salita, kung hindi ako pagbuksan, hindi ako tutuloy. Ganun po ka-gentle ang Panginoon. Ganun po ang salvation natin. Kahit na given na po siya, freely given na sa atin, amen? Kung hindi po gagawa o hindi po gagawin ng tao ang part niya, hindi magkakaroon ng effect ang salvation sa tao na yon. It's a free gift. Halimbawa po, ang regalo na to, pag ibinigay ko po sa kanya at hindi niya abutin, mapapasa kanya ba? Hindi. Kailangan abutin ang salvation. Kailangan kunin. Pero kung hindi po kinukuha ng recipient, mananatiling gift siya without any effect to the person. Amen? Heart acceptance. We have to accept ang paanyaya po ng Diyos po natin. Ang paanyaya ng Panginoong Hesus with regards to salvation. Because the days are evil. We cannot tell anong mangyari sa atin mamaya, bukas, kinabukasan, sa isang bukas.
tayo po is meron ng nakakilala tayo sa Panginoon. How about yung mga kapitbahay natin? How about yung ibang tao na hindi po nakakilala sa Panginoon? Amen? We have to pray for them. Romans 10:8-9. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Tingnan po natin sa ibang version. Romans 8:10, verse 8-9. Romans 10:8-9. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Then if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So meron po dapat kailangan gawin ang tao. Amen? Salvation is freely given. But it's up to the person. It's up to the man kung mag-effect sa kanyang salvation or not. We have to believe. We have to confess with our mouth and believe in our heart. Kasi ang marami pong tao ngayon, alam po nila na merong Panginoong Yesus. Pero meron po kasing kailangan gawin. We have to confess and we have to believe. Kilala lang po nila ang Panginoong Yesus, amen, sa isang part. Pero kailangan po natin, para mag-effect yan, we have to confess and we have to believe that God raised Him from the dead. Amen? Yun po ang kaibahan ng tunay na kakilala sa Panginoong Yesus at sa mga hindi. Sometimes we do not understand, di po natin naiintindihan minsan ang kaparaanan ng Diyos. We need to trust Him. Amen po ba? There are so many ways na pwede niya ipakilala ang kanyang sarili. He knows what is best for us. Alam niya yung nararapat para sa atin. Sabi po sa Philippians 4:7, kaya po mahalaga po itong peace that comes from God. Philippians 4:7. Philippians 4:7. And the peace of God, which surpasses all understanding. Kahit napakatalinong tao na yan, hindi niya maintindihan without the peace that comes from our God, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. We need the peace that comes from our Lord. Because that peace passeth all understanding. Minsan di mo naintindihan, pero dahil merong kapayapaan ng Diyos sa iyo, panatag loob mo. Amen. Lord, ngayon di ko po naintindihan, pero I'm very sure na meron akong assurance. Amen? Mas panatag ang aking kalooban. Pangatlo, una po natin balikan, hearken unto His word. Pangalawa, heed to His word. Ito po, the now salvation. Pangatlo, heart acceptance. We have to accept. We have to let God, let the Lord Jesus Christ rule our lives. Pangatlo, the new standing of salvation. Una po kanina, necessity of salvation. Pangalawa, the now of salvation. At ang pangatlo, the new standing of salvation. Ngayon po na nakakilala tayo sa ating Panginoon, anong dapat natin gawin? Ano yung pagkakaunawa natin sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon? Galatians 4 verse 6. Ano po sabi sa Galatians 4 verse 6 to 7? And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Verse 7. Wherefore thou art no more a servant. Hindi na po tayo tinuturing ng Diyos na servant, but a son. Magkaiba po kasi ang servant tsaka son. Amen? Ang servant, wala siyang karapatan sa household. Amen? Wala siyang karapatan sa pamana na meron ang may-ari. Ang son, he is destined to receive. Amen? Destiny po niya yun, magmana. And if a son, then an heir of God through Christ Jesus. Tagapagmana po tayo. Amen?
Alamin po natin yung karapatan natin in front of God. Amen? Huwag po tayo matulad dun sa parable of, yung binanggit po na ba ng kasulatan, parable of the lost son. Parable of the prodigal son. Yung panganay, napakatagal niya. Hindi nga siya umalis sa presence of bahay ng kanilang ama eh. But he do not know what is his right. Hindi niya alam ang karapatan niya sa loob ng tahanan, sa presensya ng kanyang ama. Amen? We should know our right in the presence of God. About salvation, we are an heir. Tagapagmana po tayo. Amen? Kung ano po meron Panginoong Hesus, sabi ng Banal na Kasulatan, co-heir tayo. Kasama natin tagapagmana ang Panginoong Hesus. Amen? Romans 8:17. Romans 8:17. Romans chapter 8, verse 17. And if children, are we children of God? Amen. If children, then heirs. Kung ang mga anak daw tayo, then tagapagmana tayo. Then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. Kasama natin ang Panginoong Hesus na tagapagmana. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Our stand when we have salvation. Ano ba yung stand natin when we have salvation? When we have now salvation. Number 1, no condemnation. Amen? There's no more condemnation. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kung nasa piling tayo, kung tinanggap natin ang Panginoon Jesus, wala na pong condemnation. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? The Lord Jesus Christ walk after the Spirit. No condemnation. Pangalawa, we are new creation. Bago na po tayong nilalang. Amen? 2 Corinthians 5:17. Therefore, sabi doon, if any man is in Christ, he is now a new creature. Amen? Old things are passed away. Behold, all things are become new. But because of fall of man, dun po sa Garden of Eden, nung nagkasala po ang tao, bumagsak po or namatay po ang spirito ng tao. But when Jesus came and we accepted Him, kasama po natin siya nabuhay na muli. Our spirit became alive. Kaya nga po ang Panginoong Hesus, ang Diyos po natin, nangungusap siya through our spirit. Tama po ba? Hindi pwede mangusap ang Diyos sa spirit na patay. Tama po ba? Kaya nga po yung mga hindi mananampalataya, nananalangin naman ako. Nag-aayuno naman ako. Lumuluhod pa nga ako, nagpapatira pa nga ako eh. Lumuluhod nga ako mula dun sa likod papuntang altar. Bakit parang ang layo ng Diyos? Ba't parang hindi ko siya naririnig? It's because their spirit is dead. Hindi pwede mangusap ang spirito ng Diyos sa spirito na patay. Kailangan may transformation. Kailangan mabuhay na muli. Amen po ba? Kaya nga po yun yung tinatawag natin born again experience. It's not a religion. Yung pagiging born again natin, hindi po relihiyon. It's an experience. Sabi po sa John 3:3, di po ba? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung born again na yung spirit natin, nabuhay na muli. Amen? Kaya mahalaga po ng spirito ng tao is mabuhay na muli. Mabubuhay yan through salvation. Number 1, no condemnation. Pangalawa, new creation. Pangatlo, new clothing. Bagong nanamit. Isaiah 61 verse 10. Tingnan po natin. Medyo maliit. Isaiah 61 verse 10. . 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
I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Tayo po, makasalanan. Amen po ba? Pero idinamit sa atin yung pagiging matuwid through the death and resurrection of Christ. When we accepted Christ, idinamit sa atin the garments of salvation. Na instead yung kasalanan natin makita ng Diyos, but because of that robe, yung dugo ng Panginoong Yesus, the garments of salvation, hindi na yung katauhan natin nakikita ng Diyos, but rather His blood, the blood of the Lord Jesus Christ, and the garments that was cloth sa bawat isa po sa atin. Amen? Yun ang bentahe ng nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Yun ang bentahe ng tumanggap sa ating Panginoong Yesus. We know our right in the presence of God. Does it mean na perfect na tayo? Hindi po. We are still sinners. We are still imperfect in the sight of God. Kaya nga we need God to cover us. We need Christ to cover us para hindi makita ng Diyos yung ating kalikuan, yung ating karumihan, kundi makita ng Diyos sa atin is the blood of His Son. Amen? At hindi niya tayo i-judge. Amen? Kundi mas nakikita ng Diyos yung kaluwalhatian, the righteousness that was covered sa bawat isa sa atin. Amen? Know our right. Righteousness means, it doesn't mean to say that we are perfect. But we are made into perfection. Papunta pa lamang po tayo doon. Amen? That righteousness doesn't mean na wala tayong mali. Amen? Righteousness means we know our right in the presence of God. Right standing with God. That's righteousness. Alam mo yung katayuan mo in the presence of God. Despite of all the things na nagkasala tayo, kalikuan na ginawa natin, alam mo, humarap sa Panginoon. Kaya nga po si David, tinawag ng Diyos na a man after God's own heart. It's because he knows his right in the presence of God. Amen po ba? Ang dami niyang kasalanan nagawa. Siya ang dahilan bakit nasira ang pamilya niya. Siya ang dahilan bakit namatay yung isang officer niya. Amen? Adulterer siya. Napakarami niyang ginawa kasalanan. Pero bakit sinabi ng Panginoon, ng Diyos, na a man after God's own heart? It's because David knows his right in the presence of God. Amen? Alam ni David ang katayuan niya sa harapan ng Diyos. Sa ating pong conclusion, John 10:10. Ano po sabi sa John 10:10? The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Si Satan po nandyan lang, lurking around. Kung pwede niyang kunin ang salvation mo, kukunin niya ang salvation mo. Naalis ba ang salvation? Naalis po. Nawawala ba ang salvation? Nawawala. I have come, sabi ng Panginoong Jesus, that they may have life and that they may have it more abundantly. Si Satan, he's lurking around to steal, to kill, and to destroy your salvation. It's up to us kung papayagan natin siya or hindi. Kaya po sabi sa Philippians 2 verse 12, ano po sabi dito? Philippians 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Sabi po ng Apostle Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Guard your salvation. Take care of your salvation. Ingatan natin. Amen? Hindi po tayo doon na isang tinuturo sa mga kasalukuyan na once save, always save. Hindi po tayo ganun. Amen? Because yun pong katuruan na ganun will teach the person to commit sin. Bakit po? Okay lang magkasala. Save naman na ako eh. It go against the will of God, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Kinokontra din niya yung salita ng Panginoon na for the wages of sin is death. Amen? Kaya nga sabi ng Philippians 2, work out your salvation. Guard your salvation. Take care of your salvation. Huwag natin hayaan si Satan to steal, to kill, and destroy na salvation na meron po tayo. Amen po ba? Amen? Live righteously. Mamuhay pa rin po tayo ng tapat sa Panginoon. Amen? We need the Lord Jesus Christ. We need the Holy Spirit to live righteously. Isaiah 59, 1 and 2. Isaiah 59 verses 1 and 2. Mga ilang verses na lamang po. Isaiah 59 verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you. So makikita po natin, wala pong pagkukulang sa ating Panginoon. Ang may pagkukulang nasa tao. Because of our iniquities, because of those sins that we have committed. Amen? Hindi po makakilos ang Diyos. Okay? Bakit po? God cannot contradict His word. Ayaw po niyang konsintihin ang tao sa madaling salita. Hindi pwedeng konsintihin ng Diyos ang mga kalikuang ginagawa ng tao. And sa atin po mananampalataya, it's not an exemption sa atin. Hindi po tayo ligtas dito. Amen? Kaya nga we have to live righteously. Amen? Kung gusto po natin naririnig tayo ng Panginoon, kung gusto po natin na tutugunan yung ating pinapanalangin sa Panginoon, we have to live righteously in the presence of God. Romans 6:23. Ito po yung binanggit ko po kanina. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. John 16:33. Sa huling verse po natin. John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Wala po tayong assurance dito sa mundong ito. Amen? Ang mundo, pasama ng pasama. Amen? Meron laging kaguluhan. Pero sa Panginoong Yesus, meron po tayong assurance na napagtagumpayan na po ng Panginoon. If God is for us, then who can be against us? We need the Holy Spirit to remind us, amen, of what Jesus had done. Kaya we need the Holy Spirit eh. Amen, sa buhay po natin. The Lord Jesus Christ is not around. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, for your benefit, aalis ako, I will ascend. Kasi if I will not ascend, sabi ng Panginoong Jesus before He ascended, hindi pwedeng bababa ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nga sabi niya, kailangan kong umalis. At para siya, bumaba. We need the Holy Spirit to remind us of what Jesus had done on the cross and to walk in His ways every day of our lives. We cannot do those things. We have to guard, we have to pay attention. We need the Holy Spirit. Amen? Because the tendency of man is to fail. Talagang tao magfe-fail. Amen? Kaya nga we need the Holy Spirit na mapagtagumpayan natin every day of our lives the challenges that comes along. Amen? Even the salvation. Amen? Na matagpuan po tayo ng ating Panginoon na kung hindi man tayo kukunin na sa kabilang buhay at maabutan tayo ng rapture, still makita po niyang bawat isa po sa atin faithful doing the things what God want us to do. Amen? Amen po ba? May nakuha po ba tayo ngayong gabing ito? Amen? We have to work out our salvation.
It's freely given, but we have to do something about it. Meron po tayong kailangan gawin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. There is therefore now no condemnation. Amen? Sa ating Panginoon. He did not came to condemn the world. Hindi po naparito ang Panginoong Hesus po natin to condemn us. He came to give us life and have it more abundantly. Salvation is freely given. Amen? Given po ang salvation. Gift yan eh. The grace that comes from Him. We did not earn it. Hindi po natin to pinaghirapan. We did not earn salvation. Pero tayong recipient ng salvation, tayong tatanggap ng salvation, if we do not do something about it, if we will not receive it, hindi pa rin na mapapasa atin ang salvation. At kung tinanggap na natin ang salvation, and still we are living against the will of God, maaalis ang salvation. Amen? Kaya we have to live righteously in front of God. Ulitin ko po, righteousness doesn't mean to say we are living perfectly. Because none of us can do it. Wala po sa atin kayang gawin yan. We must live righteously knowing our right standing in the front, in the presence of God. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin ngayong gabing ito, na nangungusap po ang Panginoon, lay down your life before Him. May kaya ka, mayaman ka, matalino ka, those things are nothing. Walang halaga yan. Kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Sabi ng banal na kasulatan, even if he gains the whole world, but loses his own soul, what profit a man? We need Christ. Sa inyo po mga nakikinig ngayong gabing ito, we need Christ. At sa atin po lahat na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, we need to live righteously. We have to stand our ground. Because the devil is lurking around 24/7. We have to guard our salvation. We have to stay connected sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that once again, we have heard your word. It's for all of us. Sa bawat isa po sa amin. Believer and unbelievers. We need you, God. We need the Holy Spirit to teach us how to live righteously. Help us, O God, to listen to your voice. Help us, O God, to do what you want us to do. So that when the day comes, na kukunin mo na ang bawat isa po sa amin, we have the confidence and we have the assurance. Haharap po kami sa inyo at mamumuhay kasama po ninyo. Lord, we do not want even our relatives, even ourselves, na matagpuan one day na nasa eternal death, tormented. We do not know, O God, when you will come. We do not also know kung kailan mo babawiin ang buhay na pinahiram mo sa amin. Lord, we ask for forgiveness for all those things na amin pong nagawa, na hindi po nagbigay kaluguran po sa inyo. Kaya nga po, hindi po kayo makakilos sa buhay po namin because of our iniquities, because of our sins. Cleanse us, O God, with the blood of the Lord Jesus Christ. Cover us, O God, the blood of the Lord Jesus Christ. Cover us, O God. Clothe us with the garments of salvation. Salamat po ngayong gabi ito dahil pinaalala mo po sa amin that hell is real as heaven is real. And you do not want
isa man ay mapahamak, sabi mo sa iyong banal na salita. Because you love each one of us. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy po pinagkakalob sa amin na mamuhay ng naaayon sa iyong salita. We honor you. We glorify you, God. At sa pagharap po namin sa pang-araw-araw, Holy Spirit, remind us of who we are in Christ Jesus, of who we are in front of God. That we are no longer servants, we are no longer enemies, but we are children of God. Salamat po, Panginoon. Your word will never return unto you void. Lahat po ng binanggit nyo, lahat po ng sinabi nyo ay totoo at it will come to pass. Because you said in your word, heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Salamat po, Panginoon. We honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. the reason, shine your light.
forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered, oh my Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the shine a light, Lord. Shine a light, let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Oh, yes, Lord, thank you, Jesus. You are my Savior. You are my Savior, Lord. Thank you for the salvation, worship you, praise God. May I ask Mariel to close for prayer? Yes, Heavenly Father, thank you, God, sa gabing ito, God. Lord, thank you for your word, O God, that we have shared, O God, sa gabing ito, O God. Lord, thank you, O God, for the salvation, O God, na binibigay niyo sa bawat isa, O God. Tunay nga, O God, Lord, katulad ng sinabi ni Paul, O God, Lord, help us to work in our salvation, O God, na tunay nga, O God, sa aming buhay sa mundong ito, O God, patuloy po naming matayuan, Panginoon, ang mga utos mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami po'y sumunod sa mga utos mo, O God, and to live for you alone, O God. Lord, thank you, O God, sa ginamit niyo po sa gabing ito, O God, kay Pastor Alvi. Lord, bless him, O God, anoint him more, O God, and use him, O God, for your glory alone, O God. Lord, bless the works of his hands, O God. Bless mo, Panginoon, ang lahat na nakakarinig, O God, ng kanyang mga sinasabi, Panginoon, and O God, maging sa kanyang pamilya, O God, bless them, O God, maging sa bawat isa, O God, na nagbigay ng kanilang oras sa iyo, O God, to listen to you, O God, to sit in your presence, Lord. Thank you, O God, dahil, O God, we have received our portion tonight, O God. Lord, help us, Holy Spirit, O God, to live for your glory alone, O God. And tunay nga, Panginoon, we offer to you this night, Panginoon, sa aming pagtulog, Panginoon. Tunay nga, O God, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, O God. Continue to reveal yourself to us, O God. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang aming mataas na papuri at pagsamba sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Uli sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Thank you for joining us. At alam ko na Diyos ay patuloy tayong kinakausap sa gabi pong ito. At muli tayong magkita-kita po sa Friday for our morning devotion po, umaga, 9 a.m. po. And then soaking, let's soak in the presence of God sa Friday po. So thank you po. God bless everyone.